ito, isipin natin diyan sa may Ramon Isabela, Ranyag High School, calling. O ano nangyayari, may mga nagrereklamo mga magulang, ah, 450 na identification card, high-tech. Oo, kapag daw may ID kang gano'n, 'pag pumasok ka, parang beep card na ewan ko kung paano, may system na kapag pumasok ka o nakapasok ka na, Ma'am Jesseline Forestia, automatic daw na magme-message yung system na yon sa mga magulang na yung anak nila ay nakapasok sa eskuwelahan. Yan yung pagkarinig ko, eh. Ang galing! Galing, eh, 'no? Ayan, oh, eto, ako ay isang magulang ng dalawang bata. Lakayan natin, lakayan natin para makita ng mga taga Ranyag High School,. Ako ay isang magulang ng dalawang bata sa Ranyag High School, Ramon Isabela, na nahihirapan sa pagbabayad ng ID. Na siya namang inapprove ng principal, na siya pang nagpupush na magkaroon ng ID. Na nagkakahalaga ang ₱450 na isinabay pa ang ticket na worth ₱200 bawat estudyante. Karagdagan pa ay ang pagsusuot ng tamang uniforme na sa pagkakaalam ko ay hindi naman kailangan mag-uniform. There is a memorandum circular na umiikot sa DepEd na hindi na kailangan pilitin ang isang estudyante na mag-uniforme, okay? Pinagmumulta pa mga anak namin 'pag hindi na naka-uniforme. Kahit wala kaming pinag-aralan na magulang ay alam naman namin ang mga bagay na ganyan. Ikonsidera niyo naman kami mga magulang na walang kakayahang magbayad ng ganyang kalaki, lalo na ang dalawa pang aking anak na sabay na nag-aaral sa inyong paaralan. Maging makatao ka naman, Madam Principal, huwag mo pagsabay-sabayin. Hindi naman kailangan ng mga anak namin 'yan para matuto. Sana dinggin ang aking hinaing. Maraming salamat po. Ayan, Caroline Orpia, hello, hello, dinglig, bagkit. Agbagkit damin nga isama mo na si Amy Duterte, bagkit damin. Wala nang pinakabagkit kundi ako, Ma'am Biu Lili, shout out. Oh, ngayon nag-post ako. Sabi ko, gaano katotoo ito. So, nag-verify ako. Until dun sa usapan, dun sa comment section, marami nagbe-verify. Until merong isa rito. Sir, sabi dito, please hide my identity. Sa nagrereklamo po tungkol sa ID at school uniform ng mga bata sa paralan ng Ranyag High School, at tama po ba lahat? High school, tama po lahat. Ang mahal ng high school ID nila, ₱450 po. Iba lang po yung mga contribution ng mga bata sa TV at iba pa. Hirap na nga po kami mga magulang na pinagkakasya ang maliit na kinikita para mapag-aral ang aming mga anak namin, mas lalo pa po kaming pinahihirapan sa mga bayarin sa school na di naman sana dapat bayaran. Maraming salamat po. God bless. Yan. So, it has been verified. Jubel de Pustas. Hello, hello. Thank you sa pagtusok, Ma'am Marlene Del Mundo. Nandiyan na rin kayo. At saka, sino ba yan? Yan, yan. Thank you. So, it has been verified doon sa mga ano ninyo. Pero ito lang kasi. Ano nga ba ang protocol 'pag may mga pangangailangan? Identification card is not a necessity, most especially paying the system para magandang sistema. Yes, I idolize, maganda. Sa principal, thank you dun sa magandang sistema. Pero, ano nga ba ang panukala ng DepEd ngayon, 'no? Necessity. Alam niyong reklamo ng DepEd secretary, mahal ang bigas, mahal ang pagkain. Okay. Eh, kung mahal ang bigas, mahal ang pagkain, uunahin mo yung ID, which is more necessity. Kaya sino ang mas pinangangailangan ng bawat pamilyang Pilipino? Hindi po ba yung bigas, yung pagkain, et cetera, et cetera. Ang identification, magandang purpose. Yes, to identify properly the student, but until the school premises only. Kung marami ding mga paraan para makuha 'yan. Kailangan dumaan 'yan sa public hearing, public consultation, lalong-lalo na yung mga dumaan 'yan sa PTA meeting. Dapat napagkasunduan 'yan. Hindi lang dapat iisa nagdesisyon, hindi lang dapat ang principal, hindi lang dapat ang teachers. Kailangan din nating isangguni kung may kakayahan ba ang mga parents. Oo, may kakayahan ang karamihan. Pero
paano naman yung ilan? Remember that that is a public school. Kaya nga nag-aral ang mga bata diyan, may mga financial reason kung bakit mas ginusto nila sa public, may malapit diyan. There are so many factors to be considered. May mga memorandum na umiikot din ngayon, series of 2022, which I've read it, pero hindi pa ako nabigyan ng pahintulot para ilathala 'yun, 'no, na pinipigilan o nagbigay ng kautusan yung DepEd Secretary na siyang Vice Presidente ngayon na si Sara Duterte, na sinasabi niya na bawas-bawasan o di kaya tanggalin yung mga extra solicitations, payments that will increase the burden of, the parents and the students. Hindi ko sinasaklawan ang identification card as long as umaayon ang lahat at kaya ng lahat. Maybe there is I said maybe, there is merong pagkukulang, merong mislooking dito sa inilathalang protocol na 'to sa school. Ang tanong ko lang sa school, gaano kaimportante 'to? Hero shoutout, gaano kaimportante ito, M3R Synergy of Like-Minded shoutout, na ipanukala sa loob ng paraan? Is it that mga estudyante ba are endangered? Ang mga estudyante ba ay nanganganib kaya kailangan ilang yung o di ka naman kaya, hindi pumapasok at yung ID na lang ang tanging paraan? Eunice Baby Pineda, shoutout. May mga aside from the identification card, may mga gawain din sa loob ng eskuwelahan na puwede namang ipatupad instead of identification card. Hindi na ba dahil sa presence of identification card, hindi na ba nag-a-attendance bawat classroom? Dagdag trabaho ba 'yan, molestya ba 'yan sa mga teachers para hindi na mag-attendance? Kasi kung attendance ka na sa using your identification card at nag-a-attendance pa rin sa loob ng classroom, isn't it na doble-doble ang trabaho? Doble-doble din ang gasto? 'Yun lang ang katanungan ko, ano? So, okey sana kung walang nagrereklamo, okey sana. I'm not pinpointing anybody or anything. But the problem is, as long as there is a complaint, it should be properly addressed properly. Okay? Kailangan hindi puwedeng ipagwalang-bahala 'to, eh. Ngayon nagdedeba-debate na nagbabasa lang ako sa aking timeline, sa aking posting, maraming nag-aanuhan, oo, may mga magulang na may kakayahan, pero we must bear in our mind na hindi lahat ng estudyante, hindi lahat ng mga magulang ay nakakaluwag-luwag na di tulad ng mga ilan o karamihan, okey? We must be considering the status of other families. Kung mabigat sa kanila, baka puwede naman nating i-pass by na. Hayaan na lang natin as long as pumapasok sila sa eskuwela. Ngayon ang nakakaano dito, yung nakita ko rito na may ticket worth na ₱200 each student. That is a solicitation already. Sabihin man natin na fundraising, 'no, pero marami pong paraan para mag-fundraising kayo. Para saan ho ba yung fundraising? Dapat maliwanag 'yan. Taga Banna Vlog, maraming salamat po sa inyong pa-super sticker. Thank you, thank you, thank you, thank you. Buena mano ngayong February, agyaman launay. Dapat maliwanag kung para saan yung mga tickets na 'yan, Kasi imagine mo yang, ₱200 na 'yan, ilang kilong bigas na 'yan? 4 kung tig-50. Yung 4 na kilong 'yun, pang-isang linggo na 'yun, kung tutuusin sa isang pamilya na may 4 din na miyembro. Sana, kasi dito may multahan pa ng uniforme, pagkakaalam ko hindi naman binibigyan ng kalayaan ng Department of Education yung ano,
tanong diyan, public school, public po 'yan, public, Raniag High School, public po, 'no? Eh, hindi naman binibigyan ng sanction 'yan ng DepEd. So what is the authority of the school to implement, fining of students not wearing their uniform? Meron ba diyang warning? Ano yung kinakaloban ng protocol na 'yan, kung automatic ba at magkano, ha? Magkano yung multahan diyan? Baka naman kung piso okey lang, nung panahon namin piso pero ano 'yun, may usapan kami lang mga estudyante nag-usap-usap noon. 'Di ba, "Good evening Bagkit, hello po Richard Ortinams." Eto dito ako nabahala, eh. Iba yung may contribution pambili ng TV, how dare. Yes, is it, merong necessity ang visual aid, 'no? Kailangan ng mga estudyante 'yan. Pero maraming pamamaraan para sa fundraising. Kung ako nung panahon namin, ginagawa ng mga kasi yung tatay ko PTA president dati, ako'y nag-aaral, 'no. Yung tatay ko dati ang ginagawa niya, gumagawa sila ng request letter signed by all the officers of the PTA at nagso-solicit sila. Yun yung ginagawa ng tatay ko dati, hindi niya pinapabalikat sa mga teachers, 'no, sa mga teachers, sa mga parents and students. So, ako naman, okay yung TV kasi ako mismo, alam alam ninyo sa programa natin, sa platform natin nagdo-donate tayo ng mga ganyan. Ilang mga TV na rin yung nai-donate natin since the start of our live stream, ano, yung mga dito sa channel. Para at least maibsan man lang yung, gastusin ng mga estudyante at ng mga teachers as well. So, nag-ano tayo, nagdo-donate tayo ng ganyan. Kung ganito sa paraan na pinag, ah pinagko-contribute yung mga students, eh, hindi naman lahat ng mga mag-aaral ay may kaya, na tulad ng may kaya, ng mga may kaya, eh, siguro may problema. Yun yung nakikita kong problema. Hindi pa natin pinapasok diyan yung mga violations dun sa memorandum passed by the DepEd, 'no? Ayoko munang pasukin 'yan. Kung maaring maayos within the school level, ayusin na lang. And I hope and I pray, kabagi shoutout, and I hope and I pray that the barangay officials of Raniag would would possibly intervene to solve the issue. Yun lang ako. Hindi tayo naghahanap ng away dito, hindi tayo kundi kaliwanagan. Kasi may mga debate na nga, may mga ano na, ang tanong ko, how important the ID is? Gaano ba yan kaimportante sa lahat ng mag-aaral? Kung wala bang ID, hindi ba matututo ang mga mag-aaral? Kapag wala bang ID, are the students will be put in danger? Ano ang uunahin? Corazon Sibayan, shoutout. Ano ang uunahin? Yung pagkain o yung ID? Eh, marami tayong dapat i-consider diyan, eh, mga kababayan, eh. So, I hope and I pray na yung mga Alan Nazareno, shoutout. I hope and I pray na sana mabigyan ito ng address ng principal. If you want to talk with me, Madam or Mr. Principal, you are very much welcome. Contact mo lang ako kay Bagti Channel diyan sa may Facebook, 'no? Para pag-usapan natin, para makuha ko yung paliwanag mo at tsaka i-disseminate natin yung information na mula sa inyo and, kung ano 'tong mga 'to. Kasi kung may magreklamo ito sa division's office, sigurado may makalalagyan kayong mga teachers kayo, oo. Because you know and you are aware dun sa mga memorandum na umiikot sa Department of Education, okey? Sabi ko sa inyo, 2 parents lang pumirma niyan na mag-attest, magbigay ng affidavit, magpatotoo at yun maraming nagpatotoo, may mga nagpatotoo. May kalalagyan kayo rito. Pero hindi po tayo papayag dun, hindi po tayo at tsaka para maayos na rin yung sistema kasi nabalitaan ko may mga teachers din sa Isabela na kapag may brigada eskuwela, kayo yung bumibili ng pintura, kayo yung nag-aayos ng inyong classroom. Eh, ang tanong ko saan napupunta yung almost 1 trillion na budget ngayon ng DepEd? Ah, saan napupunta yung mga budget ninyo? Eh, parte ng mga
parte ng, budget ng DepEd yung mga pag-aayos ng classroom. Bakit kayo pumapayag na galing sa bulsa niyo 'yan? Sige nga, magmulta daw kapag hindi naka-attend ng meeting at nakapaglinis sa garden. Ano 'yan? May meeting, may panlilinis, eh, saan na tanong ko, Kaloyan Lods Business 61 shoutout, Teresita Bundalion shoutout. Ang tanong ko saan napupunta yung budget ng DepEd? Itanong ko lang, saan napupunta yon? Eh, bakit pa nagre-request ng budget ang DepEd kung, magso-shoulder parents, teachers, and student. Kaya ano, and I hope and I pray that yung mga teachers and as well the principal, kailangan mo magpaliwanag. Kailangan niyo magpaliwanag sa mga parents kasi siguro hindi naintindihan, hindi aware, imposible namang hindi aware. Ano ba nga 'pag may mga ganyang mga panukala, dapat niyong i-disseminate yung information, 'di ba? I think there is a problem. There is a communication problem here, diyan sa may Ranyag High School that, na kailangang i-settle ng principal. Nung ako'y nag-aaral ng elementary ay walang tsinelas at short pants. Pinagbabawal na po 'yan contribution. Yes, Fifi. Yeah, I'm aware of that. That's why I brought here. Ayoko na sanang ilagay dito. Eh, kaya lang maraming nag-aano diyan, nagpapatutsadahan, lagyan natin. Ang akin lang po ay verification at clarification. Uy, maraming salamat kay Ma'am Charlene Kim sa kanyang, pa-super sticker. Sa South Korea. Thank you po. Kaya yung principal, teachers, whoever concerned, yung mga concerned individual diyan na gusto magpaliwanag regarding this issue, you are very much welcome to contact me, mga kababayan, 'no? Para ipaliwanag ko din yung side ninyo, kung gusto niyo magsalita kayo rito to explain it, yes, you ano. Over, shoutout, sige taga Bacaracanaw. You are very much and I hope na the barangay captain must intervene, 'di ba? Guadalupe Tanya, shoutout, must intervene dito sa issue na 'to para at least, maliwanagan ng lahat. Hindi natin hanap away dito, okay? Hindi tayo naghahanap ng away dito kundi kaliwanagan, para sa mga lahat ng mga magulang regarding this issue of ID. Alam niyo yung ID na yan, Ma'am Yolili, shoutout, nagka-trauma ako diyan, oo. Kasi dito sa loyalista, para magkapera sila, yung mga leader nagpapa-ID. Kaya pagdating sa ID na yan, medyo may allergy ako diyan, oo. Gano'n lalo na kung hindi na-declare, kung hindi maliwanag kung magkano ba talaga ang presyo ng actual manufacturing of ID. Kasi dito sa loyalista dati, sumisingil sila ng 500, yung pala yung actual price ay 50 lang o kaya 100. Sinong nagbulsa ng 400, yan yung away. Ito lang ikuwento ko lang, mga taga Ranyag High School, Hindi ko naman sinasabi na gano'n sa inyo, pero dapat kasi mas maliwanag. You should be transparent to everyone para hindi kayo pagdudahan ng anumang corruption o ano man. Yun yung ano natin. 'Di ba? Kaya sa mga taga Ramon Isabela diyan, I hope na nabigyan ng kaliwanagan na 'to para at least kaya kung inviting the principal, puwede tayong mag-usap ng, off-air kung gusto ninyo, yon air, anything, wala naman sa akin. Glenn Resurrection, shout out. 'Yun sa mga Ramon Isabela, alam ko maraming naka-monitor diyan ngayon, may mga ilan diyan na naka-monitor. Paki-pass the window na lang. Okay?